Pabigat, wala kang kwentang asawa, lumayas ka. Sigaw ng biyenan niyang walang utang na loob habang buong ipinagmamalaking ipinapasok ang kabit ng kanyang asawa sa mismong bahay nila. Pinalayas si Maya sa gitna ng bagyo, basang-basa at walang dala. Ngunit hindi alam ng mga sakim na ito na ang lupang kinatatayuan nila at ang kumpanyang ipinagmamalaki nila ay pag-aari niyang lahat. Handa na ba silang tikman ang pagbangon ng isang reynang nagising sa katotohanan? Pabigat, lumayas ka sa pamamahay ng anak ko. Sigaw ng biyenan niyang walang utang na loob habang buong ipinagmamalaking ipinapasok ang kabit ng kanyang asawa sa mismong tahanan nila. Pinalayas si Maya sa gitna ng bagyo ng walang kalaban-laban. Ngunit hindi alam ng mga sakim na ito ang lupang inaapakan nila at kumpanyang ipinagmamalaki nila ay pag-aari niyang lahat. Handa na ba silang tikman ang pagbangon ng reynang nagising sa katotohanan? Wala kang kwentang asawa, Maya. Isang hamak na palamunin na walang ibang ginawa, kundi maging lintas sa yaman ng anak ko. Tapos ngayon, magmamalinis ka? Lumayas ka rito. Hayop ka. Ang mapapait na salitang yon mula kay Doña Carmen ay tila mga kalawanging punyal na humiwa sa tahimik na silid. Napatigil si Maya. Ang karayom na hawak niya ay bumaon ng bahagya sa kanyang daliri at isang munting patak ng dugo ang kumalat sa maputing tela. Hindi niya ininda ang hapdi. Nakayuko siya sa harap ng maliit na mesa, maingat na tinatahi ang punit sa kwelyo ng paboritong kamiseta ni Anton. Ang kamisetang isusuot sana ng kanyang asawa sa isang mahalagang pulong bukas. Sa ilalim ng telang iyon ay ang mga patong-patong na financial reports na magdamag niyang inayos. Lihim na isinasalba ang kumpanyang unti-unting pinababagsak ng kawalang alam ng sarili niyang asawa. Bumukas ng marahas ang pintuan ng kwarto. Pumasok si Anton, ang lalaking pinag-alayan niya ng buong kabataan, habang mahigpit na nakapulupot sa kanyang braso ang isang babaeng nakasuot ng masikip na pulang damit. Si Lara, ang babaeng matagal na niyang naririnig sa mga bulong-bulungan, ngayoy buong garbo pang ipinaparada sa sarili niyang kwarto. Here's the divorce paper, Maya. Pirmahan mo na yan para matapos na tayo. I'm sick and tired of your boring face. Malamig na wika ni Anton, sabay bato ng isang makapal na folder na tumama sa dibdib ni Maya at nagkalat sa sahig. Hindi makasagot si Maya. Tila may isang malaking kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Unti-unting namanhid ang kanyang mga binti at braso. Ang pamilyar na amoy ng kanyang kwarto ay biglang naging nakakasulasok. Bakit ka nakatingin ng ganyan? Bulyaw ni Doña Carmen, lumapit at walang pag-aalinlangang dumapo ang isang napakalakas na sampal sa pisngi ni Maya. Napaigtad siya at ang kamisetang tinatahi niya ay nahulog sa sahig, tinapakan ng matulis na takong ni Lara. Huwag mong kalilimutan, Maya. Kung hindi dahil sa awa namin sa naghihingalong mong ama noon, nabubulok ka na sana sa kangkungan. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang buhay mo, kaya huwag kang mag-inarte. Now, get out of my son's multi-million mansion. Walang luhang lumabas sa mga mata ni Maya. Ang pinakamatinding sakit ay hindi sumisigaw. Ito ay namimilipit sa loob. Dinudurog ang bawat hibla ng pagkatao ng walang ingay. Tahimik siyang tumayo. Nilagpasan niya ang nagtatawa ng mukha ng tatlo, habang ang dibdib niya ay parang binibiyak ng napakabigat na bato. Nang mabuksan niya ang malaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng napakalakas na ulan at malamig na hangin. Bawat hakbang niya palayo sa bahay na yon ay tila pag-apak sa mga bubog ng sarili niyang mga pangarap. Sa kanyang panginginig, isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa ang nahulog. Ang larawan nilang mag-asawa noong araw ng kanilang kasal. Sinubukan itong abutin ng kanyang nanginginig na mga daliri, ngunit naunahan na ito ng putik at rumaragas ang tubig ng bagyo. Tuluyan siyang bumagsak sa malamig na semento, yakap-yakap ang sarili sa gitna ng walang awang ulan.
Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Sa huling sandali ng kanyang ulirat, isang mainit at makapal na jacket na may amoy ng pinong kahoy ang bumalot sa kanyang giniginaw na balikat. Isang malaking payong ang sumilong sa kanya mula sa ulan at isang pares ng matitibay na bisig ang maingat na bumuhat sa kanya. Sino ang nagmamay-ari ng mga bisig na ito sa kalagitnaan ng kanyang pagkasira? Paano nga ba muling bubuuin ng isang pusong pinulbos ng mga taong pinag-alayan mo ng iyong buong buhay at hininga? Nabalik ang diwa ni Maya nang maramdaman niya ang malambot at mainit na kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang maaliwalas na kwarto na may mahinang ilaw at amoy ng kaping barako at pinong kahoy. Wala na ang lamig ng bagyo, ngunit naroon pa rin ang bigat sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may maaliwalas na mukha at seryosong mga mata. May dala itong isang mangkok ng mainit na sopas. Nakilala agad ito ni Maya. Si Gabriel, ang pinagkakatiwalaang abogado at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Kumain ka muna, Maya. Malumanay na wika ni Gabriel. Inilalapag ang mangkok sa maliit na mesa sa tabi ng kama. 5 taon kitang pinagmasdan mula sa malayo, gaya ng ipinangako ko sa ama mo. 5 taon kang nagtiis at sinaktan ang sarili mo para sa pamilyang walang ginawa kundi abusuhin ang kabaitan mo. Tama na. Napayuko si Maya, hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang mga balikat. Sinubukan niyang tumayo upang lumipat sa isang upuan, ngunit nang makita niya ang mamahaling puting sofa sa gilid ng kwarto, bigla siyang nag-alangan. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang sariling damit. Natatakot na madumihan ang marangyang muebles ng kanyang mga bakas ng luha at putik mula sa labas. Agad na napansin ni Gabriel ang pag-aalinlangang ito. Lumapit siya. Inalalayan si Maya ng may buong paggalang at pinaupo siya roon. Tila ba ipinaparating niya na hindi siya isang dumimi na dapat ikahiya, kundi isang taong karapat-dapat sa pinakamagandang bagay sa mundo. Habang hinihigop ni Maya ang mainit na sabaw, kinuha ni Gabriel ang isang makapal na folder mula sa kanyang sadyang bitbit na silya at inilapag ito sa harapan ni Maya. Hindi nila alam ang totoong kwento. Seryosong patuloy ni Gabriel. Akala ni Doña Carmen at Anton, ang kumpanya nila ang bumubuhay sa inyo. Ngunit narito ang mga dokumento, ang trust fund na iniwan ng ama mo, ang lihim na sumasalo sa lahat ng pagkalugi ng kumpanya ni Anton, ang mga kontratang ginagawa mo tuwing madaling araw, ang mga pondo na pumapasok sa kanila. Lahat iyan ay galing sa iyo. Maya, sa mata ng batas, ikaw ang nagmamay-ari ng halos kabuuan ng kanilang yaman at mansyon. Ikaw ang tunay na nagpapatakbo ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Maya habang binabasa ang mga papeles. Ang mansyon na pinaglayasan sa kanya, ang yaman na ipinagmamalaki ng kanyang biyenan, ay nakapangalan lahat sa kanyang pondo bilang pangunahing mamumuhunan. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng malaking mansyon, nagdiriwang sina Anton at Doña Carmen. Nagtatawanan sila habang umiinom ng mamahaling alak. Ipinagmamalaki kung paano nila tuluyang napalayas ang itinuturing nilang pabigat. Nagkakalat naman sila sa sala. Walang pakialam sa mga pinagkainan. Wala silang kaalam-alam na ang mismong baso ng alak na hawak nila ay binayaran ng pawis ng babaeng itinapon nila sa bagyo. Bumalik ang atensyon ni Maya sa kasalukuyan nang biglang umilaw ang screen ng kanyang lumang telepono sa ibabaw ng mesa. Binasag ng isang matining na ingay mula sa kanyang telepono ang katahimikan ng kwarto. Pangalan ni Anton ang nakarehistro sa tumatawag. Marahil ay inuutusan na naman siyang bumalik upang linisin ang kalat ng kabit nito. Tititigan ba niya ang tawag na ito bilang isang alipin? O sasagutin bilang ang tunay na may-ari ng kanilang buhay? Ang matinis na tunog ng telepono ay tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng silid ni Gabriel. Ilang beses itong umulit, bawat pag-vibrate sa ibabaw ng kahoy na mesa
ay naghahatid ng panginginig sa kalamnan ni Maya. Nakatitig lamang siya sa pangalan ni Anton na kumikislap sa screen. "Huwag mong sagutin kung hindi mo pa kaya, Maya." Malumanay na wika ni Gabriel habang nakatayo sa may bintana, pinapanood ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas. Huminga ng malalim si Maya. Sa loob ng 5 taon, ang tunog na yon ang nagdidikta ng kanyang bawat galaw. Kapag tumunog iyan, kailangang naroon siya. Kapag tumunog iyan, kailangang handa ang pagkain, malinis ang sapatos, at plansado ang polo ni Anton. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi lamig ng takot, kundi lamig ng isang pusong tuluyan ng naging bato. Iniabot niya ang kanyang kamay at pinindot ang answer. "Maya, nasaan ka na bang babae ka? Bakit ang tagal mong sumagot?" Ang boses ni Anton ay puno ng pamilyar na pagmamataas at galit. "Bumalik ka rito ngayon din." Nagkalat ang mga gamit ni Lara sa sala at walang nagluluto ng almusal ni Mama. "At itong lintik na pinto ng kwarto ko, bakit hindi mo pa inaayos ang sirang kandado? Bilisan mo! Baka gusto mong kaladkarin kita pabalik dito." Dahan-dahang inilayo ni Maya ang telepono sa kanyang tainga. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Ang mga palad na may mga kalyo mula sa pagtatrabaho para sa isang taong hindi man lang siya itinuring na tao. Isang mapait na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Anton," mahinahon ngunit matatag na simula ni Maya. Ang boses niya ay hindi na nanginginig gaya ng dati. "Hindi na ako babalik. At simula sa araw na ito, huwag mo na akong tatawagan para sa mga basura ninyo." Bago pa man makasigaw muli si Anton, pinindot na ni Maya ang end call. Ang katahimikan pagkatapos niyon ay tila isang napakatamis na musika. Napansin ni Gabriel ang pagbabago sa aura ni Maya. Ang dating nakayukong balikat ay dahan-dahang tumuwid. "Gabriel!" tawag ni Maya sa abogado. "Gusto ko nang makita ang lahat ng dokumento. Ang kumpanya, ang bahay, ang lahat ng perang ibinigay ko sa kanila sa loob ng 5 taon. Gusto ko nang bawiin ang lahat ng sakin." Lumapit si Gabriel at may inilabas na isang maliit na gunting mula sa kanyang desk drawer. Iniabot niya ito kay Maya. "Simulan natin sa pinakamaliit na bagay, Maya. Pakawalan mo ang lahat ng nagpapaalala sa iyo ng sakit." Humarap si Maya sa salamin. Ang kanyang buhok na mahaba at madalas na hila-hilain ni Doña Carmen tuwing galit ito ay mukhang matigas at walang buhay. Sa isang mabilis na pagkilos, narinig ang malutong na tunog ng paggupit ng bakal sa bawat hibla ng buhok. Isa-isang nahuhulog ang mga itim na hibla sa sahig, kasabay ng paghulog ng kanyang mga luhang, hindi na para sa pighati, kundi para sa kalayaan. Nang matapos siya, isang bagong Maya ang humarap sa salamin. Maikli na ang kanyang buhok hanggang balikat na lamang, na nagpatingkad sa kanyang matatalas na mata at determinadong mukha. "Ano ang susunod nating hakbang, attorney?" tanong ni Maya habang inaayos ang kanyang bagong anyo. "Ang pondo, Maya," sagot ni Gabriel na may halong seryosong ngiti. "Ngayong 9:00 ng umaga, maglalabas ako ng formal na utos sa bangko na itigil ang lahat ng automatic fund transfer sa account ni Anton at ng kumpanya niya. Ibig sabihin, sa loob ng 24 na oras, mauubos ang laman ng kanilang mga bulsa." Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa opisina ni Anton, mabilis na pumasok ang kanyang head of finance. Ang mukha nito ay maputla at pawis na pawis habang hawak ang isang tablet. May isang dambuhalang problema na hindi nila maipaliwanag. Isang malaking utang ang nakatakdang bayaran ngayong hapon, at sa unang pagkakataon, ang invisible investor na laging sumasalo sa kanila ay biglang nawala. Sa loob ng marangyang opisina ni Anton, ang ingay ng mabilis na pagtipa sa computer at ang sunod-sunod na pagtunog ng telepono ay tila mga hudyat ng isang papalapit na sakuna. Ang bawat segundong lumilipas ay nagdadala ng mas matinding kaba
sa dibdib ng kanyang head of finance na si Mr. Ramos. Sir, hindi po pumasok ang inaasahan nating pondo mula sa ating main investor sa Singapore. Nauutal na balita ni Mr. Ramos habang ipinapakita ang screen ng kanyang tablet na punong-puno ng mga pulang numero. At ang masama pa po, may natanggap kaming abiso mula sa bangko. Ang lahat ng ating credit lines ay pansamantalang sinususpinde dahil sa kakulangan ng collateral. Napabalikwas si Anton mula sa kanyang mamahaling silya. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay biglang namutla. Anong sinasabi mong kakulangan ng collateral? Ang mansyon namin at ang lupang kinatitirikan ng kumpanyang ito ang ginagamit nating garantiya. Di ba? Paanong mawawala iyon? Iyon po ang problema. Sir Anton, sagot ni Mr. Ramos habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang isang panyo. Sa mga bagong dokumentong ipinadala ng bangko kaninang umaga, lumalabas na ang tunay na may-ari ng mga ari-ariang yon ay hindi kayo o si Doña Carmen. Nakapangalan po ang lahat sa isang trust fund na kontrolado ng isang Chairman M. At kaninang 8:00 ng umaga, binawi na ng chairman na ito ang lahat ng pahintulot na gamitin ng kanyang ari-arian bilang garantiya sa ating mga utang. Sa kabilang banda, sa tahimik na opisina ni Gabriel, payapang humihigop ng tsaa si Maya. Wala na ang kaba sa kanyang mga kamay. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa na kulay asul na nagbibigay sa kanya ng isang anyo ng awtoridad at kalmado. Pinapanood niya sa isang malaking screen ang unti-unting pagbagsak ng stock price ng kumpanya ni Anton. Ito pa lang ang simula, Gabriel, mahinang sabi ni Maya. Ang boses niya ay may lalim na hindi mo aakalaing galing sa babaeng kahapon lang ay umiiyak sa gitna ng ulan. Sa loob ng 5 taon, binuo ko ang pangalang yon para sa kanya. Ngayong kinuha ko na ang pundasyon, titingnan natin kung gaano katibay ang kanyang imperyo na gawa lamang sa buhangin. Samantala, sa mansyon, abala si Doña Carmen sa pagpili ng mga mamahaling alahas na isusuot niya para sa isang party mamayang gabi. Kasama niya si Lara, na panay ang turo sa isang kwintas na brilyante. Mama, bagay po ba ito sa akin? Malanding tanong ni Lara habang isinusukat ang kwintas sa harap ng salamin. Siyempre, Hija. Mas bagay sa'yo yan kaysa sa linta na si Maya. Nakangiting sagot ni Doña Carmen. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay biglang naputol nang may marinig silang malalakas na yabag ng mga sapatos sa labas ng kanilang pintuan. Isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng bangko at may bitbit na mga dokumento ang pumasok sa kanilang sala. Ang pinuno ng grupo ay may hawak na isang pulang folder. Magandang umaga po, Doña Carmen. Seryosong bati ng lalaki. Narito po kami para ipaalam na ang mansyong ito ay isa sa ilalim na sa foreclosure process sa loob ng 48 oras kung hindi mababayaran ang mga utang ng kumpanya ni Mr. Anton. Gayon din, may utos kami mula sa tunay na may-ari ng lupang ito na bawal na po ninyong pakialaman ang anumang kagamitan sa loob ng bahay dahil lahat po ito ay nakalista sa ilalim ng kanyang pag-aari. Nabitawan ni Doña Carmen ang hawak niyang alahas na lumikha ng isang matunog na pagkiskis sa sahig habang gumugulong ito palayo sa kanya. Anong kalokohan ito? Bahay ito ng anak ko. Sino ang nagpadala sa inyo? Sino ang tunay na may-ari na sinasabi ninyo? Ang utos po ay galing sa legal counsel ng Chairman M, sagot ng lalaki. Sabay abot ng isang business card na may nakasulat na pangalan ni Gabriel. Napaupo si Doña Carmen sa sofa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa takot at galit. Sino ang Chairman M na ito? At bakit tila kilalang kilala nito ang bawat kahinaan ng kanilang pamilya? Sa gitna ng kaguluhan sa mansyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng malaking gate. Bumukas ang pinto at lumabas si Maya na tila isang bagong tao. Wala na ang kupas na duster at tsinelas na laging suot niya.
Pinalitan ito ng isang eleganteng puting suit na hapit sa kanyang katawan na nagpapakita ng kanyang sopistikadong tindig. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang ningning na puno ng kumpiyansa. Sa loob ng sala, halos maglupasay si Doña Carmen sa harap ng mga tauhan ng bangko. Hindi maaari ito. Tawagan niyo ang anak ko. Anton! Anton, nasaan ka na ba? Sigaw niya habang pilit na inaagaw ang mga dokumentong hawak ng lalaki. Mama, anong nangyayari? Tanong ni Lara na halatang balisa rin. Hawak-hawak ang kanyang designer bag na tila takot na makuha rin ito sa kanya. Eksaktong pagpasok ni Maya sa pintuan, ang lahat ng ingay ay biglang humupa. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinhin ngunit matatag na tunog ng kanyang mga takong. Sa makintab na marmol na sahig, nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Hindi niya agad nakilala ang babaeng nasa harap niya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Tanong ng matanda, habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kung isa ka sa mga tauhan ng bangko, lumayas ka. Hintayin niyo ang anak ko. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Huminto siya sa tapat ng isang malaking florera na siya mismo ang bumili noon gamit ang kanyang unang kinita sa pag-aayos ng account ni Anton. Hinaplos niya ang makinis na porselana nito bago hinarap ang biyenan. Hindi mo na ba ako nakikilala, Mama? Malumanay na tanong ni Maya. Ang boses niya ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa silid. O baka naman dahil wala na akong dalang basahan at hindi na ako amoy kusina, kaya nakalimutan mo na ang mukha ng pabigat na pinalayas mo nung isang gabi? Halos malaglag ang panga ni Doña Carmen. Maya, ikaw ba talaga yan? Anong ibig sabihin nito? Bakit ka nakasuot ng ganyan? At paano ka nakapasok dito? Maya? Sabat naman ni Lara na hindi makapaniwala sa nakikita. Anong drama ito? Nagsuot ka lang ng magandang damit, akala mo kung sino ka na. Umalis ka rito. Baka gusto mong tawagan ko ang mga security para kaladkarin ka palabas. Tumingin si Maya kay Lara nang may halong awa. Security? Lara, ang mga security na tinutukoy mo ay sumasa ilalim na sa pamamahala ng kumpanyang kinuha ko na kaninang umaga. At ang bahay na ito? Itinaas ni Maya ang isang susi na may gintong keychain ay hindi na pag-aari ni Anton. Sa katunayan, narito ako para tingnan kung maayos niyo bang nailigpit ang inyong mga gamit. Anong pinagsasabi mo? Bulyaw ni Doña Carmen na muling nabuhay ang pagiging dominante. Anak ko ang nagmamay-ari nito. Si Anton ang boss. Isang hamak na katulong ka lang na pinulot namin sa hirap. Mama, putol ni Maya sa kanya habang iniaabot ang isang opisyal na dokumento mula sa kanyang bag. Ang lahat ng perang pambayad niyo sa kuryente, tubig at maging ang mga alahas na suot niyo ngayon ay galing sa trust fund na ako ang nagmamay-ari. Si Anton ay isa lamang nominal head. Ngayong binawi ko na ang lahat ng pondo ko, wala na kayong kahit ano. Ang mansyong ito ay babalik na sa akin bilang tunay na chairman ng kumpanyang nagpopondo sa inyo. Napatulala si Doña Carmen habang binabasa ang mga katagang nakasulat sa papel. Ang pangalang Maya Hernandez ay malinaw na nakasulat bilang sole beneficiary at chairman. Hindi ito totoo. Panlilin lang ito. Sigaw ni Doña Carmen habang pilit na itinatapon ang papel sa hangin. Ngunit ang bawat piraso ng dokumentong nagkalat sa sahig ay tila mga saksi sa katotohanang hindi na nila matatatakasan. Maya, hayop ka! Magnanakaw ka! Muling bulyaw ni Doña Carmen ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit at takot. Akma niyang susugurin si Maya upang sabunutan nito, dala ng nakasanayan niyang pagtrato rito bilang isang basahan. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang ilapat ang isang malakas na sampal sa mukha ng manugang. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, isang matibay na kamay ang humarang sa ere. Si Gabriel.
Kararating lang niya at mabilis na humarang sa pagitan ng dalawa. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng babala, na tila isang pader na hindi kayang tibagin ni Doña Carmen. "Huwag niyo nang ituloy yan, Doña Carmen," babala ni Gabriel. Ang kanyang boses ay baritono at puno ng awtoridad. "Ang bawat maling kilos niyo ngayon ay itatala namin bilang physical assault. At maniwala kayo, hindi niyo gugustuhing madagdagan ang inyong mga kaso ngayong wala na kayong pambayad sa pinakamahuhusay na abogado." Dahan-dahang ibinaba ni Doña Carmen ang kanyang kamay, nanginginig sa panggigigil. "Sino ka ba? At anong karapatan mong makialam sa usaping pamilya namin? At ikaw, Maya, saan mo nakuha ang lalaking ito? Nakahanap ka lang ng bagong lalaki, naging matapang ka na." Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Maya. Isang tawang puno ng pait at panunuya. "Family matters, Mama. Nakakatawa na ngayon mo lang naalala ang salitang pamilya. Noong gabi bang pinalayas niyo ako sa gitna ng bagyo, itinuring niyo ba akong pamilya? Noong hinayaan niyong bastusin ako ng kabit ni Anton sa harap niyo, pamilya ba ang tingin niyo sa akin?" Lumapit si Maya ng isang hakbang kay Doña Carmen. Hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Si Attorney Gabriel ay hindi lamang isang abogado. Siya ang tagapangalaga ng lahat ng ari-ariang kinuha niyo sa akin nang hindi niyo alam. Siya ang saksi kung paano ko ibinigay ang lahat para sa inyo. At siya rin ang saksi sa kung paano niyo ito sinayang. "Hindi totoo yan," singit ni Lara, na pilit na nagtatapang-tapangan kahit naputla na ang kanyang labi. "Si Anton ang nagpapatakbo ng kumpanya. Siya ang may hawak ng mga kontrata. Isang hamak na asawa ka lang, Maya. Wala kang pinag-aralan para humawak ng ganito kalaking negosyo." Hinarap ni Maya si Lara. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, na tila tinitingnan ng isang maruming mantsa sa sahig. "Edukasyon na, Lara. Siguro nga ay wala akong titulong ipinagmamalaki sa dingding, pero ako ang utak sa likod ng bawat tagumpay ni Anton. Lahat ng financial analysis na pinupuri ng mga board members, lahat ng mga estratehiya na nagligtas sa kumpanya noong pandemya, lahat iyon ay gawa ng mga kamay na tinawag niyong mabaho at amoy kusina." Kinuha ni Maya ang isang tablet mula kay Gabriel at ipinakita ang isang video record. Doon ay makikita ang mga original files ng mga proyekto na may digital signature ni Maya na ginawa ilang taon na ang nakalilipas bago pa man ito mailathala sa ilalim ng pangalan ni Anton. Ang tawag dito ay intellectual property theft, Lara. At sa oras na i-publish ko ito, hindi lang ang kumpanya ang babagsak. Ang pangalan ni Anton ay mabubura sa listahan ng mga kagalang-galang na negosyante. Magiging katawa-tawa siya sa buong bansa. Dagdag ni Maya, ang bawat salita ay tila isang malamig na pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ng pamilya. Napaatras si Doña Carmen. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Tila ba kinakapos ng hininga sa tindi ng revelasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin. Ngunit may kasama na itong luha ng pagsisisi. Hindi dahil sa masamang ginawa niya, kundi dahil sa pagkawala ng kanyang karangyaan. "Maya, pakiusap. Pag-usapan natin ito." Nauutal na wika ng matanda. Ang kanyang tono ay biglang nagbago. Naging mapagkumbaba sa isang plastik na paraan. "Huwag mong gawin ito sa anak ko. Mahal ka ni Anton. Nagkamali lang siya." "Masyado nang huli para sa drama na yan, Mama." Malamig na tugon ni Maya. "Attorney, pakibasa ang huling abiso." Ayon sa Section 4 ng ating eviction notice, simula ni Gabriel, mayroon na lamang kayong 1 oras para lisanin ang mansyong ito. Ang lahat ng gamit na hindi nyo kayang bitbitin ay ituturing na pag-aari na ng Chairman Hernandez. Lumipas ang 1 oras na puno ng yakan, sigawan at pagmamakaawa. Ngunit hindi natinag si Maya. Nakatayo siya sa balkonahe ng mansyon, pinapanood ang bawat maleta na inilalabas ng mga kasambahay. Mga kasambahay na dati ay inuutusan ni Doña Carmen na huwag siyang pakaingnin. Ngunit ngayon
ay sa kanya na sumusunod. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim at magulong opisina, tila baliw na nagkakalkal si Anton sa kanyang mga luma at alikabok na file. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang kurbata ay maluwag na at may mantsa ng kape. Paulit-ulit niyang sinusubukang tawagan ang kanyang mga kontak sa bangko, ngunit lahat sila ay hindi na sumasagot. Ang bawat ring ng telepono ay tila isang kabaong na ipinapako sa kanyang pandinig. Sir Anton, wala na po tayong pondo para sa payroll bukas. Bulong ni Mr. Ramos. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. At ang mga suppliers natin, nagbanta na po nakakasuhan tayo ng estafa kung hindi natin mababayaran ang mga tseke na tumalbog kaninang tanghali. Napaupo si Anton sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng responsibilidad na dati ay laging sinasalo ni Maya. Noon, kapag may problema sa pondo, isang gabi lang napuyatan ni Maya ay maayos na ang lahat. Ngayon, ang bawat papel na hawak niya ay tila isang wikang hindi niya maintindihan. Maya, nasaan ka na ba? Mahinang usal ni Anton. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng isang text message mula sa kanyang loan shark. Isang banta na kung hindi siya makakabayad sa loob ng 2 araw, may masamang mangyayari sa kanya. Dahil sa takot at desperasyon, napilitan si Anton na kumuha ng panibagong utang sa isang ilegal na financier. Isang bitag na lalong hihila sa kanya sa ilalim ng putikan. Samantala, sa loob ng mansyon, naiwan na lamang si Lara at Doña Carmen na pilit na isinisiksik ang kanilang mga designer clothes sa maliliit na bag. Si Lara, na dati ay napakalambing kay Anton, ay nagsisimula na ring magpakita ng kanyang tunay na kulay. Mama, hindi ako pwedeng tumira sa isang maliit na apartment. Masisira ang kutis ko roon. Bulyaw ni Lara habang itinatapon ang isang pares ng sapatos na hindi nakasya sa kanyang bag. Tumahimik ka, Lara. Kasalanan mo rin ito. Kung hindi ka nang gulo sa pamilya namin, baka hindi nagising ang halimaw na si Maya. Sagot ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang 2 babaeng dati ay magkakampi sa pang-aapi kay Maya. Ngayon ay tila mga aso't pusa na nagkakagatana sa hirap. Eksaktong 3:00 ng hapon, pumasok ang mga gwardiya upang tuluyan na silang ilabas. Habang hinititila sila palabas ng malaking gate, nakita nila si Maya na dahan-dahang lumalakad patungo sa hardin. Hawak ni Maya ang isang gunting sa paghahalaman. Maingat na pinuputol ang mga tuyong sanga ng mga rosas na matagal na niyang inaalagaan. Maya, maawa ka. Saan kami pupunta? Pagsisigaw ni Doña Carmen habang kumakapit sa rehas ng gate. Ang kanyang dating marangyang ayos ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay puno ng luha at uling mula sa kanyang maskara. Hindi lumingon si Maya. Ang bawat tunog ng kanyang gunting ay tila isang simbolo ng pagputol sa lahat ng ugnayan niya sa kanila. Ang mundong binuo niyo sa kasinungalingan ay gumuho na, Mama. Ngayon, matuto kayong tumayo sa sarili niyong mga paa. Gaya ng ginawa ko noong gabing itinapon niyo ako sa ulan. Dahan-dahang sumara ang malaking gate na gawa sa bakal, na lumikha ng isang malalim at huling tunog ng pagsasara. Naiwan ang magbiyenan sa labas, sa gilid ng kalsada, habang ang mga dumadaang sasakyan ay nagbibigay sa kanila ng maalikabok na hangin. Ang kanilang pagbagsak ay hindi mabilis. Ito ay isang mabagal at masakit na proseso ng pagkawala ng lahat ng bagay na inakala nilang sa kanila. Sa loob ng maliit at payapang garden ng mansyon, malayo sa ingay ng kalsada kung saan pinalaya sina Doña Carmen, dahan-dahang ibinaba ni Maya ang kanyang gunting sa paghahalaman. Ang katahimikan ng paligid ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Pinagmasdan niya ang mga rosas na muling sumisibol, mga bulaklak na dati ay nalalanta dahil sa kawalan ng pag-aaruga, gaya rin ng kanyang sariling pagkatao sa loob ng 5 taon. Isang mainit na tasa ng tsa
ang dahan-dahang inilapag sa maliit na mesang gawa sa bakal sa kanyang tabi. Si Gabriel, hindi man lang narinig ni Maya ang paglapit nito dahil sa lambot ng kanyang mga hakbang sa damuhan. Umupo si Gabriel sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-aalala. "Pagod ka na ba, Maya?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay parang isang himig na nagpapakalma sa bawat himaymay ng utak ni Maya. Hindi madaling gibain ng isang pader na ikaw mismo ang nagtayo ng matagal na panahon. Tipid nang ngumiti si Maya at hinawakan ang mainit na tasa. "Hindi ako pagod, Gabriel. Pakiramdam ko ay ngayon lang ako muling nakahinga ng maluwag. Parang sa bawat maletang inilabas sa gate na yon, may isang tinik na nabubunot sa puso ko." Dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang kanyang kamay at itinuon ang kanyang mga daliri sa likod ng palad ni Maya. Hindi ito isang mapusok na hawak, kundi isang pagpapadama ng presensya. Isang pangako na hindi na siya mag-iisa sa kanyang laban. Naramdaman ni Maya ang init ng balat ni Gabriel, isang init na hindi nagdadala ng takot, kundi ng isang uri ng seguridad na hindi niya kailanman naramdaman kay Anton. "Mula ngayon, Maya, hindi mo na kailangang magtago sa dilim," bulong ni Gabriel. "Ang talino mo, ang galing mo, at ang puso mo. Hindi na yang gagamitin ng ibang tao para sa sarili nilang kapakanan. Hayaan mong ako naman ang magbantay sa'yo habang binubuo mo ang sarili mo." Napaiwas ng tingin si Maya. Nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang pamilyar na kaba ang sumibol sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang kaba ng isang biktima. Ito ang kaba ng isang babaeng muling natututong magtiwala. Samantala, sa isang madilim at mabahong kalsada, abala si Anton sa pakikipag-usap sa isang lalaking may malalaking tattoo sa braso at may hawak na isang itim na bag. Ang bawat salita ng lalaki ay puno ng banta. Ipinagpalit ni Anton ang huling piraso ng kanyang dangal para sa isang loan na alam niyang hindi niya mababayaran. Sa kabilang banda naman, si Doña Carmen ay nakaupo sa isang masikip at mainit na silid ng isang murang paupahan. Ang kanyang marangyang damit ay may mantsana ng pawis at alikabok. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang cellphone. Umaasang tatawag si Anton upang sabihing maayos na ang lahat. Ngunit ang tanging natatanggap niya ay mga mensahe mula sa bangko tungkol sa mga utang na hindi na mababayaran. Sa hardin, muling tumingin si Maya kay Gabriel. Sa gitna ng dapit hapon, ang anino ng kanilang mga kamay na magkahawak ay tila isang muling pagsilang. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang tunog ng paparating na sasakyan ang bumasag sa hangin. Isang puting van ang huminto sa tapat ng mansyon at lumabas ang isang matandang lalaki na matagal nang hindi nakikita ni Maya. Ang dating business partner ng kanyang ama na may dalang isang lihim na maaaring magpabago muli sa lahat. Sino ang matandang ito at anong papel ang gagampanan niya sa unti-unting pagbangon ni Maya mula sa abo ng kanyang nakaraan? Sa harap ng malaking gate ng mansyon, bumaba ang isang matandang lalaki mula sa puting van. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng bulak at ang kanyang mukha ay puno ng malalalim na guhit ng karanasan. Bitbit niya ang isang luma at kupas na leather briefcase. Si Don Julian, ang dating pinagkakatiwalaang katuwang ng ama ni Maya sa negosyo, ang taong biglang naglaho matapos ang libing ng kanyang ama. Napatayo si Maya mula sa kanyang upuan sa hardin. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. "Don Julian, ikaw po ba yan?" tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at pagtataka. Lumapit ang matanda. Ang bawat hakbang niya sa tuyong damo ay nagbibigay ng marahang tunog ng pag-asa. "Maya Hija, patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagpakita. Matagal kong hinintay na makalaya ka sa tanikala ng pamilya ni Anton. Alam kong darating ang araw na titindig ka sa sarili mong mga paa, gaya ng iyong ama." Umupo sila sa ilalim ng malaking puno ng nara. Binuksan ni Don Julian ang kanyang briefcase
at inilabas ang isang liham na may selyo ng kanilang pamilya. Bago pumanaw ang iyong ama, may iniwan siyang huling habilin. Alam niyang ang pamilya ni Anton ay tila mga linta na uubos sa iyong yaman. Kaya naman, may bahagi ng inyong kumpanya na hindi kailanman nalaman ni Anton, isang hidden asset sa ibang bansa na lumago na ng husto sa loob ng 5 taon. Habang binabasa ni Maya ang mga dokumento, naramdaman niya ang isang matinding bugso ng emosyon. Hindi lang pala pondo ang iniwan ng kanyang ama, kundi isang buong imperyo na sadyang itinago para sa sandaling ito, ang sandali ng kanyang ganap na paglaya. Samantala, sa isang madilim na eskinita, hinahabol ng hininga si Anton. Ang kanyang mamahaling sapatos ay punong-puno na ng putik at dumi. Sa likod niya, naririnig niya ang malalakas na yabag ng 2 lalaking naniningil ng utang. Ang bawat kalansing ng bakal na dala ng mga ito ay tila isang kampana ng kamatayan para sa kanya. Anton, huwag kang magtago. Alam naming wala ka ng pera. Ibenta mo na ang lahat ng alahas ng nanay mo kung ayaw mong mabali ang mga buto mo. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Napilitan si Anton na bumalik sa masikip na paupahan ni Doña Carmen. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ina na pilit na itinatago ang isang maliit na kahon sa ilalim ng unan. Ang mukha ng matanda ay puno ng takot at pag-iingat. Mama, ibigay mo sa akin yan. Kailangan ko ng pera. Pinapatay na ako ng mga naniningil. Bulyaw ni Anton habang pilit na inaagaw ang kahon. Hindi, Anton. Ito na lang ang natira sa akin. Ang huling piraso ng dangal ko. Pagmamakaawa ni Doña Carmen, ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa kahon. Ngunit sa huli, mas malakas si Anton. Marahas niyang hinablot ang kahon, dahilan upang matumba ang matanda sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ni Doña Carmen sa malamig na semento ay tila isang huling hudyat ng pagkawasak ng kanilang relasyon bilang mag-ina. Naiwan si Doña Carmen na umiiyak sa sahig habang si Anton ay mabilis na tumakbo palabas, bit-bit ang huling yaman na inakala nilang magliligtas sa kanila. Ang linta na dating tinawag nila kay Maya ay ngayon ay nasa loob na mismo ng kanilang pamilya. Ang mag-ina na naglalaban-laban para sa huling sentimo. Sa mansyon, ibinalik ni Maya ang liham sa loob ng briefcase ni Don Julian. Tumingin siya kay Gabriel na nasa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng determinasyon, kundi ng isang bago at mas malalim na layunin. Gabriel, Don Julian, hindi ko lang babawiin ang sa akin. Wika ni Maya, ang boses niya ay malamig at puno ng awtoridad. Gusto kong makita nilang lahat kung paano ang isang pabigat na itinapon nila ay magiging reyna ng industriyang pilit nilang ninanakaw. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang intercom sa gate. Isang pamilyar na boses ang narinig. Boses ni Lara, ang kabit ni Anton. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang boses ng isang mapagmataas na babae, kundi ang boses ng isang taong may dalang balita tungkol sa isang krimen na ginagawa ni Anton na maaring maglagay sa buhay ni Maya sa panganib. Sa labas ng gate, nanginginig ang boses ni Lara sa intercom. Wala na ang malanding tono nito. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng isang taong hinahabol ng sarili niyang mga pagkakamali. Pinindot ni Gabriel ang button upang buksan ang maliit na pinto ng gate at pumasok si Lara na gulo-gulo ang buhok. Sira ang isang takong ng sapatos at may bahid ng luha ang pisngi. Maya, tulungan mo ako. Papatayin ako ni Anton. Hysterical na sigaw ni Lara pagkakita kay Maya sa hardin. Akma siyang luluhod sa paanan ni Maya, ngunit mabilis na humarang si Gabriel. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na naghihiwalay sa dumi at sa kalinisan. Tumayo ka dyan, Lara. Malamig na utos ni Maya. Hindi niya hinawakan ng babae, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na upang mapatahimik ito. Anong drama na naman ito? Akala ko ba kayo ang perfect couple ni Anton? Hindi, Maya, nagkamali ako.
Noong maubos ang pera niya, naging halimaw siya. Pagmamakaawa ni Lara, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang gulugulong buhok. May kinuha siyang utang sa mga masasamang tao. At ngayon, dahil wala na siyang maibayad, binalak niyang gamitin ang mga lumang dokumento ng kumpanya mo para manguha ng pondo sa black market. Gagamitin niya ang pekeng pirma mo para i-collateral ang mga hidden assets na akala niya ay sa kanya pa rin. Napatingin si Maya kay Don Julian at Gabriel. Isang matalim na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Pekeng pirma? Akala ba niya ay ganoon kadali iyon? Hindi lang yon, Maya. Patuloy ni Lara. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na puno ng takot. Narinig ko siyang kausap ang mga lalaking yon. Kapag nakuha na nila ang pera, gamit ang pangalan mo, plano nilang itumba ka para walang makapag-question sa transaksyon. Maya, tumakas ka na. Isasama nila ako sa pagtakas nila sa ibang bansa kapag tapos na ang lahat. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa hardin. Ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng mga dahon sa hangin. Sa halip na matakot, dahan-dahang tumayo si Maya. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang handang harapin ang anumang digmaan. Gabriel! Tawag ni Maya sa abogado. Ihanda mo ang lahat ng ebidensya ng forgery at fraud. Don Julian, kailangan nating makipag-ugnayan sa mga awtoridad, ngunit sa paraang hindi nila mahahalata. Anong balak mo, Maya? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala para sa kaligtasan ng babaeng lihim niyang minamahal. Hahayaan ko siyang pumasok sa sarili niyang bitag, sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng takot. Akala ni Anton ay asawa pa rin niya ang tangang babaeng magbibigay ng lahat. Ngayong gabi, sa huling pagkakataon, bibigyan ko siya ng regalo na hindi niya malilimutan. Samantala, sa isang lumang bodega sa labas ng lungsod, abala si Anton sa pagpirma ng mga pekeng dokumento. Sa tapat niya ay ang mga lalaking may malalakas na amoy ng sigarilyo at alak. Ang bawat pirma ni Anton ay tila isang kontrata sa impyerno. Siguraduhin mong totoo ang mga assets na ito, Anton. Wika ng pinuno ng mga lalaki, habang nilalaro ang isang matalim na balisong sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa kahoy na mesa ay naghahatid ng kilabot sa gulugod ni Anton. Oo, sigurado ako. Kay Maya ang lahat ng ito at asawa ko siya. Wala siyang magagawa. Sagot ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng desperasyon at kasakiman. Hindi niya alam na sa labas ng bodega, ang mga anino ng hustisya ay dahan-dahan ng kumikilos sa ilalim ng direksyon ng babaeng minsan niyang itinapon sa ulan. Sa loob ng madilim na bodega, ang bawat paghinga ni Anton ay tila isang maruming usok na humahalo sa amoy ng kalawang at luma. Hawak niya ang ballpen na tila isang sandata, mabilis na ginagaya ang pirma ni Maya sa mga dokumentong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang bawat kurba ng tinta sa papel ay isang panibagong kasinungalingan, isang panibagong pagtatraidor sa babaeng nagmahal sa kanya ng buo. Ayos na ba yan? Tanong ng lalaking may malalalim na pilat sa mukha, habang tinitingnan ang mga papel sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya. Siguraduhin mong hindi tayo magkakaproblema sa chairman ng Hernandez Group na sinasabi mo. Huwag kang mag-alala, sagot ni Anton, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang nanginginig na kamay. Asawa ko yon. Sunod-sunuran sa akin yon. Kahit anong pirma ang ilagay ko rito, wala siyang magagawa. Ngunit sa gitna ng kanilang transaksyon, biglang bumukas ang malaking pintuan ng bodega. Isang matinding liwanag mula sa labas ang pumasok na nagpahinto sa lahat ng ingay. Ang tanging maririnig na lamang ay ang marahang tunog ng mga takong na humahakbang sa semento. Isang tunog na pamilyar kay Anton. Maya? Bulong ni Anton habang pilit na itinatago ang mga dokumento sa kanyang likuran. Anong
Anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot si Maya. Nakatayo siya sa gitna ng bodega. Suot ang isang itim na trench coat na nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang hukom. Sa likod niya ay si Gabriel at ang ilang mga opisyal na nakauniforme. Ang bawat isa ay may hawak na mga ebidensya ng kanyang krimen. Masyado ka ng malayo, Anton. Malumanay na wika ni Maya. Ang boses niya ay walang bahid ng galit, kundi isang malalim na pagkapuot na hinaluan ng awa. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang tungkol sa mga pekeng pirma mo? Akala mo ba ay ganoon ako katanga para hindi bantayan ang huling habilin ng aking ama? Lara, sigaw ni Anton nang makita ang kabit sa likuran ni Maya. Traidor ka! Ipinahamak mo ako! Hindi ako ang nagpahamak sa'yo, Anton. Sagot ni Lara na nanginginig pa rin sa takot. Ikaw ang pumatay sa sarili mong dangal. Mas pinili mong magnakaw kaysa magtrabaho ng tapat, gaya ng ginagawa ni Maya noon. Mabilis na kumilos ang mga lalaking katransaksyon ni Anton nang makita ang mga awtoridad. Ngunit bago pa man sila makalapit sa pinto, ang paligid ng bodega ay napalibutan na ng mga asul na ilaw ng patrol cars. Ang tunog ng mga sirena sa labas ay tila isang dambuhalang orasan na tumatama sa huling segundo ng kalayaan ni Anton. Lumapit si Maya sa mesa kung saan nakalatag ang mga pekeng dokumento. Hinawakan niya ang isang papel at dahan-dahang pinunit ito sa harap ng mukha ni Anton. Ang tunog ng pagkunit ng papel ay tila ang huling hibla ng kanilang kasal na tuluyan ng napigtas. Sana ay naging sapat na ang 5 taon na ibinigay ko sa iyo, Anton. Sabi ni Maya, ang bawat salita ay tila isang malamig na hatol. Ngayong gabi, ang tanging asset na matitira sa iyo ay ang rehas ng kulungan. Isang malakas na pagkiskis ng bakal ang narinig nang isara ng mga pulis ang posa sa mga kamay ni Anton. Napaluhod siya sa sahig, humihikbi ng walang tunog habang hinihila siya palayo. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Maya, matatag at hindi natitinag, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay dahan-dahang naglalaho sa dilim ng bodega. Sa loob ng malamig na silid ng presinto, ang bawat tunog ng pagpihit ng susi sa bakal na rehas ay tila isang hatol na dumadagundong sa pandinig ni Anton. Nakaupo siya sa isang manipis na bangko. Ang kanyang mamahaling suit ay punong-puno na ng gusot at mantsa ng pawis. Wala na ang kanyang mga gintong relo, wala na ang kanyang yabang. Ang tanging natira ay ang anino ng isang lalaking binuo lamang ng kasinungalingan. Sa kabilang panig ng makapal na salamin, nakatayo si Maya. Kalmado ang kanyang mukha, walang bahid ng galit o pait. Suot niya ang isang simpleng itim na blusa at ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakasuklay. Katabi niya si Gabriel na ang kamay ay dahan-dahang nakapatong sa kanyang balikat. Isang tahimik na pagsuporta na hindi kailanman ibinigay ni Anton sa kanya. Maya, pakiusap. Iurong mo ang demanda. Pagmamakaawa ni Anton, ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Idinikit niya ang kanyang mga palad sa salamin. Tila ba sinusubukang abutin ang patawad ng asawang dati ay itinapon niya sa ulan. Nagkamali ako, Maya. Nadala lang ako ng desperasyon. Mahal kita. Babalik ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Maya. Mahal mo ako, Anton? O mahal mo ang pera at kapangyarihan na ibinigay ko sa iyo ng libre sa loob ng 5 taon? Tanong niya. Ang boses niya ay tila isang malamig na agos ng tubig na humuhugas sa huling bakas ng kanyang pag-ibig. Sa loob ng 5 taon, naging anino mo ako. Naging tagasalo mo ako sa bawat pagkakamali mo. Ngunit sa gabing pinalayas niyo ako, doon ko napagtanto na ang pag-ibig na ibinigay ko ay hindi mo kailanman naintindihan. Huwag mong gawin ito sa akin, Maya. Paano si Mama? Mamamatay siya sa lungkot. Patuloy na pagsisigaw ni Anton habang ang mga luha niya ay pumapatak sa kanyang maruming damit. Si Mama. Pag-uulit ni Maya, ang kanyang tinig ay may halong pait. Si Doña Carmen ang nagturo sa iyo na ang halaga ng tao
ay nakabase sa kanyang bulsa. Ngayon, hayaan mong ang batas ang magturo sa inyo kung ano ang halaga ng katotohanan. Hindi ko ito ginagawa para maghiganti, Anton. Ginagawa ko ito dahil ito ang nararapat. Ito ang hustisya. Tumayo si Maya at tumalikod. Ang marahang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang huling pamamaalam. Hindi na niya narinig ang muling paghiyaw ni Anton sa likuran niya. Lumabas siya ng presinto at sinalubong siya ng sariwang hangin ng gabi. Ang mga bituin sa langit ay tila mga saksi sa kanyang ganap na paglaya. "Ayos ka lang ba, Maya?" tanong ni Gabriel. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. "Ngayon lang ako naging ganito kaayos, Gabriel," sagot ni Maya habang nakatingin sa malayo. "Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. May isang tao pa tayong kailangang harapin bago ko tuluyang maisara ang kabanatang ito." "Sino ang tinutukoy mo?" tanong ni Gabriel. "Ang taong nagtanim ng lahat ng puot na ito," sagot ni Maya. "Si Doña Carmen. Kailangan niyang malaman kung anong uri ng pabigat ang kanyang itinapon." Sa isang maliit at madilim na paupahan, nakaupo si Doña Carmen sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang tanging liwanag sa silid ay galing sa isang maliit na kandila. Wala na siyang kuryente, wala na siyang tubig, at wala na siyang anak na magliligtas sa kanya. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang marahang pagkatok sa kanyang pintuan, isang pagkatok na nagdadala ng huling revelasyon ng kanyang buhay. Sa loob ng masikip at amoy amag na paupahan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Doña Carmen habang nakatitig sa pintong gawa sa manipis na plywood. Ang bawat katok mula sa labas ay tila isang malakas na kulog na yumuayan sa kanyang marupok na pagkatao. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At doon, sa gitna ng madilim na pasilyo, nakatayo si Maya. Ang liwanag mula sa bumbilya sa labas ay nagbibigay ng anino kay Maya na tila isang anghel ng katotohanan. Nakasuot siya ng puting blusa, malinis at kagalang-galang, isang malaking kontrast sa hitsura ni Doña Carmen na ngayon ay gusot-gusot ang damit at may maduming mantsa sa mukha. Anong ginagawa mo rito?" Nauutal na tanong ni Doña Carmen. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang dating pagmamataas, ngunit ang kanyang boses ay pumiyok at nanginginig. "Naparito ka ba para pagtawanan ako? Para makitang naghihirap ang pamilyang kumalinga sa iyo?" Isang malalim at mahinahong buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Maya. Humakbang siya papasok sa maliit na silid. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang paalala ng bawat sakripisyong binaliwala ng matanda. "Hindi ako naparito para pagtawanan ka, Mama." Simula ni Maya. Ang boses niya ay walang bahid ng puot, kundi isang malalim na pagod na hinaluan ng awa. "Naparito ako para ibalik sa iyo ang huling bagay na kinuha ni Anton sa iyo kanina." Inilapag ni Maya ang maliit na kahon ng alahas sa ibabaw ng sira-sirang mesa. Ang kahoy ng mesa ay gumaralgal sa bigat ng kahon. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen at mabilis niyang sinunggab ang kahon. Niyakap ito na tila ba ito ang kanyang huling hininga. "Akala mo ba ay ganoon ako kasama, Mama?" Patuloy ni Maya habang nakatingin sa mga mata ng matanda. "Sa loob ng 5 taon, ginawa ko ang lahat para maging bahagi ng pamilyang ito. Pinagtiisan ko ang bawat sampal, bawat mura, at bawat pagtrato niyo sa akin na parang hayop. Pero alam niyo ba kung ano ang mas masakit? Ang makitang mas pinili niyo ang yaman kaysa sa pagkatao ng inyong sariling anak. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka naging gahaman sa pera, hindi sana magkakaganito si Anton." Pagsisigaw ni Doña Carmen, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang pilit na isinisiksik ang mga alahas sa kanyang bulsa. "Ikaw ang sumira sa amin." "Hindi, Mama." Malamig na tugon ni Maya. "Ang kasakiman niyo ang sumira sa inyo. Pinili niyong manloko, magnakaw, at manakit ng kapwa. At ngayon, ang anak niyo ay nasa likod ng rehas
dahil sa sarili niyang mga maling desisyon. Ang pabigat na itinapon niyo noong gabi ng bagyo ay siya palang nagtutustos sa marangyang buhay na akala niyo ay inyo. Lumapit si Maya sa pintuan at bago lumabas, muling lumingon sa matanda. Ang mga alahas na yan, itago niyo. Ipagpalit niyo yan para sa pagkain niyo at para sa abogado ni Anton. Iyan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa inyo. Mula sa araw na ito, malaya na ako sa inyo. Malaya na ako sa bawat sakit na idinulot niyo. Isang matunog na pagsara ng pinto ang narinig, na tila isang huling tuldok sa mahabang kabanata ng pagdurusa ni Maya. Naiwan si Doña Carmen sa dilim, yakap-yakap ang kanyang mga alahas na wala ng halaga dahil wala na siyang dangal na natitira. Ang tunog ng kanyang sariling hikbi ay tila isang multo na sumasakal sa kanya sa loob ng maliit na silid. Sa labas ng madilim na paupahan ni Doña Carmen, huminga ng malalim si Maya. Ang hangin ng gabi ay hindi na kasing lamig ng dati. Tila ba ang bawat hininga niya ngayon ay may dalang tamis ng kalayaan. Ang bawat hakbang niya sa semento, patungo sa naghihintay na sasakyan ay tila pag-iwan sa isang mabigat na pasanin na 5 taon niyang binuhat. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Gabriel habang nakatingin sa malayo. Nang maupo si Maya sa tabi niya, narinig ang marahang pag-andar ng makina. Isang banayad na ugong na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang bagong biyahe. Hindi agad nagmaneho si Gabriel. Sa halip, hinarap niya si Maya nang may pagsuyo sa kanyang mga mata. Tapos na, Maya. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa pagod na isipan ng babae. Wala na ang mga tanikalang gumagapos sa'yo. Ngayon, ang buhay mo ay muling magiging... Oh. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Isang nangiti na umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano ako makakatayo kung wala ka sa tabi ko. Dito lang ako, Maya. Noon, ngayon. At sa mga susunod pang bukas, sagot ni Gabriel, sabay hawak sa kamay ni Maya. Ang init ng kanilang mga palad na nagdampi ay tila isang pangako ng kapayapaan. Samantala, sa loob ng selda, narinig ang malakas na kalansing ng bakal na pinto habang isinasara ito ng gwardya. Nakahiga si Anton sa isang matigas na semento, nakatitig sa kisame na puno ng bitak. Ang bawat tunog ng patak ng tubig mula sa sirang gripo ay tila isang orasan na nagbibilang ng mahahabang taon na gugugulin niya na sa loob ng kulungan. Wala na ang kanyang mga kaibigan, wala na ang kanyang yaman. Ang tanging kasama niya ay ang pagsisisi na huli na para itama. Sa labas ng mansyon na dati ay pag-aari ni Anton, dumarating na ang mga truck ng bangko upang tuluyang hakutin ang mga natitirang kagamitan. Ang bawat piraso ng muebles na inilalabas ay tila isang piraso ng pagkatao ni Doña Carmen na unti-unting nawawala. Nakatayo ang matanda sa gilid ng kalsada, yakap-yakap ang kanyang maliit na kahon ng alahas, habang ang mga kapitbahay ay nagbubulungan at nakatingin sa kanya ng may halong awa at panunuya. Ang tunog ng kanilang mga bulong ay tila isang hanging humahampas sa kanyang mukha. Muling bumalik ang eksena kay Maya. Nakatingin siya sa bintana ng sasakyan habang binabaybay nila ang daan patungo sa isang bagong bukas. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa, nagbibigay ng liwanag sa madilim na kalsada. Gabriel, gusto kong magsimula muli. Hindi bilang Chairman Hernandez, kundi bilang si Maya, ang babaeng marunong magmahal sa sarili niya bago ang iba. Wika ni Maya habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. At tutulungan kita sa bawat hakbang mo, Maya, sagot ni Gabriel. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Gabriel mula sa ospital. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. Isang balita tungkol sa kalagayan ni Doña Carmen matapos itong atakihin sa puso sa gitna ng kalsada ang bumungad sa kanila. Haharapin pa ba ni Maya ang huling pagsubok na ito ng kanyang puso?
o tuluyan na niyang tatalikuran ang pamilyang sumira sa kanya. Sa loob ng puting pasilyo ng ospital, ang tanging maririnig ay ang mahina at ritmikong tunog ng heart monitor mula sa kwarto ni Doña Carmen. Ang bawat beep ay tila isang mahinang paalala ng hiram na buhay ng matanda. Nakatayo si Maya sa tapat ng salamin ng pinto, pinagmamasdan ang kanyang dating biyenan na ngayon ay napapalibutan ng mga tubo at aparatong medikal. Wala na ang dating matikas at mapagmataas na Doña Carmen. Ang natira ay isang lupaypay na katawan na tila isang tuyong dahon na anumang oras ay kukunin ng hangin. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Maya. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng lakas sa babaeng kanina patahimik na nag-iisip. Gusto mo bang pumasok? Mahinahong tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pangunawa, walang pag-udyok, tanging suporta lamang. Huminga ng malalim si Maya. Pinihit niya ang hawakan ng pinto at pumasok sa loob. Ang amoy ng gamot at kalinisan ay bumalot sa kanyang pangamoy. Lumapit siya sa gilid ng kama. Dahan-dahang iminulat ni Doña Carmen ang kanyang mga mata na ngayon ay malabo na at puno ng takot. Nang makita niya si Maya, isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanyang tuyong labi. "Ma'am Maya?" Hirap na usal ng matanda. "Patawarin mo ako. Patawarin mo ang anak ko." Napatigil si Maya. Tiningnan niya ang mga kamay ni Doña Carmen na dati ay ginagamit sa pananakit sa kanya, ngayon ay nanginginig at hirap ng kumilos. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang isang matinding bugso ng emosyon, hindi galit, kundi isang malalim na pagpapatawad. Hindi dahil karapat-dapat ang matanda, kundi dahil pagod na si Maya na magdala ng bigat ng puot sa kanyang puso. "Pinapatawad na kita, Mama," mahinahong sagot ni Maya. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng matanda. "Hindi ko nadadalhin ang galit na ito sa aking pag-alis. Ang batas na ang bahala kay Anton at ang Diyos na ang bahala sa inyo. Mula sa araw na ito, tapos na ang lahat ng paghihiganti. Tapos na ang lahat ng sakit." Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Doña Carmen. Isang luhang puno ng huling pagsisisi bago siya muling pumikit para sa isang mahimbing na tulog. Lumabas si Maya ng kwarto ng may magaan na pakiramdam. Ang bawat hakbang niya palayo sa ospital ay tila isang paglipad patungo sa langit. Sinalubong siya ni Gabriel sa labas ng gusali. Ang sikat ng araw ay nagsisimula nang sumibol sa silangan, nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Ang tunog ng mga ibon na umaawit sa mga sanga ng puno ay tila isang koro ng pagsalubong sa isang bagong simula. "Saan tayo pupunta, Maya?" tanong ni Gabriel habang nakangiti. Hawak ang susi ng kanilang bagong kinabukasan. "Sa lugar kung saan maaari tayong bumuo ng sarili nating kwento, Gabriel," sagot ni Maya. "Isang kwentong puno ng pagmamahal, respeto, at tunay na kaligayahan." Dahan-dahang sumakay si Maya sa sasakyan at sa pagkakataong ito, siya na ang humawak sa manibela ng kanyang sariling buhay. Ang tunog ng pag-andar ng makina ay tila isang masayang himig na naghahatid sa kanila sa isang bagong daan, malayo sa dilim ng kahapon, patungo sa liwanag ng isang bagong umaga. Lumipas ang 3 taon na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig na humuhugas sa bawat bakas ng putik ng nakaraan. Sa isang malawak at luntiang hardin na nakaharap sa asul na dagat ng Batangas, dahan-dahang humahakbang si Maya. Wala na ang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang tanging makikita ay ang kislap ng isang babaeng natutong yakapin ang sarili niyang liwanag. Nakatayo siya sa harap ng isang bagong gusali, ang Hernandez Foundation for Empowered Women. Ito ang bunga ng kanyang pagsisikap, isang tahanan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng pag-asa, gaya niya noon. Ang tunog ng tawanan ng mga batang naglalaro sa paligid at ang masayang kwentuhan ng mga kababaihang nag-aaral
ng bagong kabuhayan ay tila isang napakagandang simponya sa kanyang pandinig. Isang matatag na bisig ang dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Si Gabriel, ang amoy ng pino at sariwang hangin na laging dala nito ay nagbigay sa kanya ng pamilyar na init. Ipinatong ni Maya ang kanyang ulo sa balikat ng asawa, habang ang kanyang isang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang medyo malaki ng tiyan. Isang bagong buhay ang sumisibol sa loob niya. Isang batang lalaki na lalaking may respeto sa kababaihan dahil iyon ang ituturo ng kanyang ama. Handa ka na ba para sa ribbon cutting, Maya? Bulong ni Gabriel ng may pagsuyo. Ang lahat ay naghihintay sa kanilang chairman. Handa na ako, Gabriel, sagot ni Maya ng may matatag na tinig. Ngunit higit sa lahat, handa na akong maging ina sa anak nating magtutuloy ng kwento ng pag-asa. Samantala, sa isang malayong pampublikong sementeryo, isang matandang babae ang nakaupo sa tabi ng isang maliit at simpleng puntod. Si Doña Carmen. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng pumuti at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupunasan ng alikabok sa lapida ni Anton na pumanaw sa loob ng kulungan dahil sa sakit at panghihina ng loob. 1 taon na ang nakalilipas. Wala na ang kanyang mga brilyante, wala na ang kanyang mansyon. Ang tanging natira sa kanya ay ang mga alaala ng isang karangyaan na naging kabaong ng kanyang sariling pamilya. Tuwing dapit hapon, naririnig ang kanyang mahinang hikbi na tila isang hanging naghahanap ng kapatawarang huli na para makamit. Muling bumalik ang tingin ni Maya sa malawak na dagat. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang paalala na ang buhay ay patuloy na gumagalaw. Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang naghihirap ang mga nanakit sa kanya, kundi ang makita ang sarili niyang masaya, malaya, at nagmamahal ng walang pag-aalinlangan. Dahan-dahang pinitas ni Maya ang isang puting rosas mula sa kanyang hardin at inamoy ang bango nito. Ito ang bango ng kalayaan. Ito ang bango ng isang bukas na hindi na kailanman mababahiran ng dilim ng kahapon. Kasabay ng paglubog ng araw, dahan-dahang naglakad ang mag-asawa patungo sa gitna ng selebrasyon, habang ang anino ng kanilang pagsasama ay tila isang matibay na pundasyon ng isang bagong imperyo, isang imperyong binuo sa pag-ibig, katapatan, at kapatawaran.